Hello guys! So kung makikita nyo nga sa video ito ay kami ay naghahanda para sa Ashtami Festival guys dito sa India. So yan nga ang mga prepare ni mother-in-law guys. Ngayon ay gumagawa siya dyan ng puri. Ayan. So Ashtami Festival guys, yan yung magbibigay ng pagkain guys sa mga batang babae, which is 7 lang dapat ang bibigyan guys, pero I'm sure marami ang pupunta kaya naghanda rin kami ng extra. So yung unang iluluto ni mother-in-law dyan guys na puri is para daw sa baka, at yung isa is para sa goddess. Then the next 5 puri is para sa mandir. Yan yung sabi niya sa akin guys. In-explain niya kung para saan habang siya nga ay nagluluto, ay sinabi niya sa akin kung para saan yung mga unang ginawa niyang puri. Ayan. So kung makikita niyo, perfect na perfect no yung paggawa ni mother-in-law. Kasi lumubong-lumubo talaga siya. Ayan. So dapat guys, ang paggawa dyan is very careful talaga kasi yung oil, napakainit niyan guys kung makikita nyo. So inunang ginawa ni mother-in-law yung para sa goddess nila, which is tawag nila is Mata. Ayan. Then yung second one dyan is para sa guy or sa cow guys. Ayan. After nga ng puri guys, so nilagyan ni mother-in-law ng halwa at chole, tsaka yung parang nyug sa atin guys. Ayan, kung makikita nyo is nilalagyan niya sa ibabaw. Ayan, so yan ay halwa guys. Tapos yan ay chole. Yan ay chole ang tawag nila yan dito. Tapos yung nyog, parang nyog siya guys pero malambot siya. Tapos yung ano nila, yung prasad or parang yung mga sweet guys na parang prasad ang tawag nila sa mga inihain nila sa god nila guys. So yung inilagay niyang pani dyan guys or water is yung water ng nyog. Ayan, so nagluluto ulit si mother-in-law ng 5 puri guys para naman daw yan sa mandir o doon sa pupuntahan nilang prayer house guys. Yan ay ibibigay nila yung 5 puri na yan, yung niluluto niya. So in-explain niya dyan guys yung mga ginagawa niya para alam ko kung ano yun. Ayan, so kung makikita nyo, yung 5 puri na yan is para sa mandir. Mandir ang tawag nila dito guys sa prayer house. Ayan. Bago nga kami nag-start sa kitchen guys, ay gumising kami ng maaga. So ang ginawa ko pagkagising ko is nilinis ko yung kitchen. Nilinis ko muna yan guys, lahat ng parte ng kitchen para bago kami magsimula ay malinis na lahat. Tsaka bago kami nagsimula guys is dapat after bath nakaligo na kami para as in malinis ka talaga bago ka gumalaw dyan sa kusina. So necessary yun guys kasi pag mga ganyang festival ay napaka-holy sa kanila. So kailangan is malinis ka at malinis din lahat ng gagalawan mo. Ayan, so yan na yung para sa mandir guys. So lalagyan din ulit ni mother-in-law ng halwa. Yung halwa guys is parang kakanin style din sa atin kasi sweet yan guys. So yung chole guys is parang beans siya. Pero masarap yan guys. Isang favorite ko yan na sabji dito. Tsaka yung nyog. Ayan. Tsaka prasad. So after nga gumawa ni mother-in-law guys ng puri para sa guy or baka at tsaka yung para sa mata or sa goddess nila at tsaka para yung sa puri para sa mandir is next naman yung ginawa guys is yung mga ibibigay namin sa mga batang babae na pupunta. So 18 pieces daw lahat yun guys yung ginawa niya. So kung makikita nyo, ayan yung tagahugas namin guys. So si Jess is antok na dyan guys, ang aking baby love na napakabigat. So ayan, pahikab-hikab na. So si mother-in-law talagang halos nagluto lahat niyan guys. Ako is gumagawa lang ako side by side dahil nga may just akong tinitingnan kasi nga hindi mo talaga maasahan ang asawa ko guys na mag-alaga. So ayan na nga guys, na prepare na ni mother-in-law yung ibibigay nila sa mga batang babae. So ganun ulit, lalagyan ulit nila ng halwa, chule,
prasyad, tsaka yung ating nyog. So, same way lang guys, vice versa, ganyan lang. Then, after nga nilang malagyan yan lahat guys, so si father-in-law pala ang katulong niya dyan sa kasi nagfi-film ako habang karga ko nga si Jazz. Ayan, so napakabigat ni Jazz guys, grabe. Pero nakakaya ko naman dahil nga si Mr. hindi mo talaga yan maasahan sa pag-aalaga kay Jazz. Napakatamad mag-alaga. Kaya nga guys, kung tatanong nyo kung susundan pa namin si Jazz, ako ay nagdadalawang isip talaga guys, kasi ang hirap pag ang asawa mo is walang alam sa pag-aalaga, yung hindi ka ba niya matulungan. Mabuti na lang kamo andito ang aking mga biyanan, lalo na si Papa G na masipag mag-alaga guys, kahit nga galing sa office. Ayan, siya pa rin madalas mag-alaga kay Gas, tsaka syempre si Mami G. So hayan nga, sila is busy silang dalawa dyan na naglalagay ng mga anik-anik dyan sa pagkain na yan. So after nga yan guys is ilalagay naman nila sa lunch box. Ayan. So, yung lunch box guys is ibibigay na nila yan sa mga bata. So, yan si mother-in-law na sa mandir guys. Ibibigay nga yung para sa goddess nila or mata. So, parang sinubuan niya dyan yung goddess nila dyan. Hindi ko na na-film nga dahil nga sumulpot si Papa G dyan. So, naharangan ako. Pero na makikita niyo dyan is parang sinubuan niya. Ayan, sinubuan niya yung mata ng pagkain. Ayan. So, ganyan lang guys dito. So, si Jazz talaga, ayan, nandyan din si Jazz. So, yan na nga guys. So, si father-in-law na ang ayan yung ilalagay sa lunchbox guys, yung ating pagkain. Syempre, mayroon ding cash guys, which is 10 rupees lang ang bibigay nila. Ayan. Tsaka may headband din para sa mga batang babae. So, nagulat nga kami guys kasi yung mga batang babae galing na sa neighbor namin guys. So, after sa neighbor, sa amin pupunta. So, kung makikita nyo guys, dyan is halos nakaprepare na kami lahat. Ayan, so hinihintay na lang namin dyan yung mga darating na bata. Ayan, so nailagay na ni father-in-law yung mga stuff sa lunchbox. Then, before that guys, magre-ritual muna kami dyan. So, kung makikita nyo is tinatalian kami ni mother-in-law ng thread. Hindi ko talaga alam guys kung para saan yan. Basta ako is sumusunod lang kung ano yung sabihin nila. Ayan. So, unang tinalian niya ng thread dyan is si Jazz. Ayan. So, ayaw ni Jazz nung una. Pero, parang nakonbinsi din siyang magpatali. Ayan. Na-curious din siguro siya ano yung tinatali sa kanya. So, lahat kami dyan guys is tinalian ni mother-in-law. So, ako ang nagtali kay Mami G, pero hindi ko na rin siya na-film dahil nga ako ang naghahawak ng camera dyan guys. Ayan. So, dapat dyan guys is nakatune talaga kami or nakatalukbong kami ni Mami G guys. Pagka may mga ganyang ritual, dapat talaga is nakatune. Tune ang tawag nila dyan guys, yung tinatalukbong namin sa ulo namin. So, dapat yan guys sa mga babae talaga is naglalagay ng ganyan dito. So, hayan. So, kami nga ay nagpupuja na dyan guys. Nagre-ritual si mother-in-law. So, ako ay sumusunod lang dyan guys habang ako nga ay nagfi-film. So, tingnan nyo muna dyan guys kung anong gagawin nila. शेरावालीदा बहुत सच्चे दरबार की जय। क्या हो रहा है? जय माता दी। मैं थप्पड़ मार दूंगा। जय माता चलो डाल। दी। जय माता दी। चलो ठीक है। Punta yung mga batang babae dito guys. Ayan, so kakain sila. Ayan, dahil nga may baka na malapit sa bahay guys, binigay na ni mother-in-law yung para sa baka na puri. Ayan, so nagsidatingan na nga yung mga bata guys. Ang dami nila, hindi namin expect guys na ganyan sila kadami. So nauna silang pumunta guys sa kapitbahay namin. Then after doon is dyan na kami, dyan sa bahay namin nila sila pumunta. So kung makikita nyo dyan guys, may mga batang lalaki din na sumama. Pero binigyan din sila guys ni Papa G ng pera. Ayan. So yan yung mga batang babae. So si father-in-law, ang ginagawa niya dyan guys is parang hinuhugasan niya yung mga paa ng bata. Ayan, kung makikita nyo ayan yung hawak niya. Hinuhugasan niya yung paa ng bata, mga batang babae.
Ayan, si Just na overwhelmed siya dyan guys, na umiiyak siya dyan, na nagulat din yata siyang ang daming mga batang dumating. Hindi siya sanay, kasi nga lagi lang kami sa bahay nowadays, diba? So, hindi na siya sanay sa maraming bata. So nung nagsipasukan yung mga bata guys, nagulat siya. Ayan, kaya naiyak siya dyan guys. Ayan, so kung makikita nyo dyan guys, nilalagyan ni mother-in-law ng red, hindi ko alam ang tawag dyan guys, pero parang nilalagyan ni mother-in-law ng bindi sa noo, yung parang pula na mark. Ayan, so ang daming chichiboretche, no? Ayan, nakakapagod talaga pag may mga festival dito guys. Mabuti na lang kamo is tulungan talaga kami dito. Kung ano yung kaya kong maitulong guys, yun ang ginagawa ko. Minsan naman ay sinasabi nila kung anong dapat kong gawin. Ako, sumusunod lang naman. Wala namang problema sa akin yun. Nautusan ako dahil nga hindi pa ako sanay masyado sa mga ganyang ritual nila or festival nila. So, ayan na nga guys, distribute na nga nila yung mga pagkain ng mga bata. So, mga batang babae lahat yan, guys. So, sila yung mga batang babae dyan sa parang squatter area din, guys, dito sa India. Ayan. So, naka-dress up naman sila, So, ayan kami ni Jazz. Si Jazz is, grabe makatingin sa mga bata, guys. Amaze na amaze yata siya ng daming bata. Kaya nga kinarga ko siya dahil nga umiiyak siya sa papa niya guys. Kaya yan, sabi ko naman sa asawa ko, picturean mo kami kako. Hindi naman siya nagpicture guys, video pala yun, papusing-pusing pa ako dyan. Saway na Mr. Ryan, no? Tingnan nyo guys, papusing-pusing ako dyan. Kala ko pinipicturean kami, video pa rin pala talaga. Sige, hale, picture. Papusing-pusing pa talaga ako, pasensya na kayo guys ha. Ayan. So, nag-distribute si father-in-law sa mga batang hindi pa nabigyan ng 10 rupees. So, alam nyo guys, mabuti na lang, marami kaming naitabing 10 rupees na bills. Ayan. So, sa amin galing yan yung mga binibigay ni Papa G sa mga bata guys. So, yung mga bata sa sofa guys is yung mga batang lalaki. Ayan, na sumama lang para magkaroon din ng pera siguro. Ayan, so yung mga bata guys is patapos na yan, pauwi na sila guys, uuwi na sila. So maraming bahay pa ang pupuntahan nila guys. So makakaipon talaga dyan sila ng mga pagkain tsaka pera. Kasi may mga depende sa guys, sa pamilya kung ano yung gusto nilang ibigay. May mga yung iba guys is supplies, mga school supplies, ganyan. So depende sa pamilya guys kung magkano rin ang kanilang ibibigay. So ayan, nakakatuwa yung mga bata guys kasi masaya sila sa mga maliit na nare-receive nila guys. Pero maraming bahay ang kanilang pupuntahan guys, kaya makakaipon lang talaga sila. So, ayan. So, salamat guys sa panonood. Yan lamang ang mga kaganapan today sa festival na ito. Ayan. So, next festival guys na makikita nyo is a Karva Chauth. Yung Karva Chauth naman guys is para sa amin ni mother-in-law, which is kailangan naming mag-fasting guys. Mag-fasting then para sa mga asawa namin guys para daw sa mahabang buhay nila. So, hindi naman lahat guys is ginagawa yan. So, it's their choice guys. Pero kami kasi, si mother-in-law ginagawa niya. So, gusto ko rin gawin para sa mister ko. Ayan, part of their paniniwala. So, wala namang masama kung gagawin mo yun. So, ayan na nga guys, yung mga bata pauwi na sila. Ayan, so thank you for watching guys. So, yan lamang ating video for today. Bye!